Sa unang tingin, akala ng marami ay mga sagabal na damo lang ang tumutubo sa gilid ng ating mga palayan. Mga halamang madalas ay binubunot, itinatapon, o kaya naman ay inaapakan lang natin habang naglalakad sa bukid. Pero alam nyo ba, nasa likod ng kanilang simpleng anyo, nagtatago ang ilan sa pinakamasustansyang libreng ulam na handog ng kalikasan. Ngayong araw, hihimayin natin ang 6 na ligaw na halaman sa bukid o palayan. Alamin natin kung paano sila makikilala, ano ang kamanghamanghang tulong nila sa ating kalusugan at ang pinakamasarap na paraan ng pagluluto sa kanila. Magsimula tayo sa isang pamilyar na pangalan, ang saluyot. Kilala ito sa pagiging madulas kapag niluto. Ngunit paano nga ba ito makikilala sa ligaw? Tumingin sa mga basang bahagi ng palayan o malapit sa irigasyon. Ang saluyot ay tumutubong patayo at kung titingnan mong mabuti, ang ilalim ng dahon nito, may makikita kang 2 maliliit na buntot. Huwag mong iiwasan ang pagiging madulas nito dahil ang mucilage o ang madulas na katas na yan ay mayaman sa fiber na napakabuti sa ating panunaw. Bukod doon, punong-puno ang saluyot ng vitamin A at E, mga antioxidants na tumutulong para sa malinaw na mata at pampabata ng balat. Ang sekreto sa perpektong dinding na saluyot, ilagay ang mga dahon sa huling hirit ng kulo. Huwag i-overcook para manatili ang tamang lambot at hindi maging sobrang lapot ang sabaw. Sumunod naman ay ang halamang madalas nating makita sa mga malilim at mamasamasang gilid ng irigasyon, ang pako o edible fern. Madali itong makilala dahil sa kanyang fiddleheads o ang dulo ng mga murang dahon na tila nakapulupot na parang scroll. Kung pakiramdam mo ay lagi kang napapagod o anemic, baka kulang ka sa iron. Ang pako ay kilalang iron powerhouse. Mayaman din ito sa calcium na nagpapatibay ng ating mga buto at nagpapaganda ng sirkulasyon ng dugo. Para sa pinakasariwang lasa, pinakamainam itong gawing ensaladang pako. I-blanch lang ito ng mabilis sa mainit na tubig para mapanatili ang lutong o crunch. Pagkatapos ay haluin kasama ang kamatis, itlog na maalat at suka. Isang subo, panalong-panalo sa alat at asim. Sa ilalim naman ng mga malalaking dahon ng gabi, may mga gumagapang na mahabang tangkay sa putikan. Ito ang tinatawag na takway. Ito ang mga runners o galamay ng halaman na naghahanap ng bagong mapagtataniman. Imbes na hayaang kumalat, mainam itong anihin. Ang takway ay tinaguri ang fiber king. Ang hibla nito ay parang silhig na naglilinis ng ating digestive tract. Kaya napakaganda nito para sa mga taong gustong umiwas sa constipation o pananakit ng tiyan. Bago iluto, kailangan muna itong balatan ng maigi para hindi mangati sa lalamunan. At kapag malinis na, masarap itong igata. Ang ginataang takway na may bagoong alamang at sili ay sapat na para maparami ang kanin mo ngayong tanghalian. Pang-apat sa ating listahan ang itinuturing na survival food noong unang panahon, ang kulitis o wild spinach. Kung makakakita ka ng halamang mukhang talbos ng amargoso o spinach pero may maliliit na tinik sa ilalim ng base ng dahon nito, yan ang kulitis. Ito ay survival food dahil sa lahat ng ligaw na dahon, isa ito sa may pinakamataas na taglay na plant-based protein at manganese. Mahusay itong pampalakas ng resistensya, lalo na sa mga panahong tag-ulan kung kailan madaling magkasakit. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki para sa isang masustansyang hapunan. Ang kulitis ay perpektong isahog sa gisadong sardinas. Ang tamis ng ligaw na spinach sumasama sa linamnam ng sarsa ng isda. Tipid na, masustansya pa.
Sino ba naman ang hindi nakakakilala sa kangkong? Pero ang kangkong sa palayan o wild water spinach ay may ibang bagsik. Kumagapang ito nang ligaw sa mga tubigan at pilapil. Mas manipis ang dahon, may katigasan ang tangkay na kung minsan ay kulay ubi o mapula. At mas malalim ang lasa kumpara sa mga inaalagaan kangkong sa palengke. Alam niyo ba na ang ligaw na kangkong ay may natural sedative properties? Kaya pala pagkatapos kumain ito, masarap ang tulog mo. Mainam din ito para sa mga stress dahil mayaman ito sa zinc at vitamin C na nagpapababa ng cortisol o stress hormone sa katawan. Dahil medyo makunat ang tangkay ng ligaw na kangkong, perpekto itong gawing adobong kangkong. Ang asim at alat ng adobo ay sumisipsip sa guwang o hollow stem ng kangkong na nagbibigay ng pumuputok na sarap sa bawat kagat. Ang huli, ngunit siguradong hindi magpapahuli ay ang tinaguriang damo na madalas nating tinatapak-tapakan sa pilapil, ang ulasiman o porcelain. Madali itong makilala dahil sa kanyang mapupulang tangkay at makakapal, makatas na dahon na may maliliit na dilaw na bulaklak. Akala ng marami sa mamahaling isda lang tulad ng salmon nakukuha ang omega-3. Isang malaking pagkakamali. Ang ulasiman ang isa sa may pinakamataas na taglay na omega-3 fatty acids sa buong kaharian ng mga halaman. Napakabuti nito para sa kalusugan ng ating mga puso at pagpapababa ng bad cholesterol. Para sa kakaibang almusal, subukang igisa ang ulasiman sa kaunting sibuyas at ihalo sa binating itlog. Ang ulasiman omelette ay may kaunting asim at lutong na magbibigay ng kakaibang sipa sa iyong umaga. Ang kalikasan ay mapagbigay sa mga lugar na tila walang halaga, doon pa madalas matatagpuan ang tunay na kayamanan. Ngunit bago kayo pumunta sa pinakamalapit na palayan, isang mahalagang paalala. Siguraduhin hugasang mabuti ang mga dahon bago lutuin. At higit sa lahat, tiyaking ang palayang pagmumula nito ay hindi kamakailan lamang nasprehan ng mga kemikal o pesticide para ligtas ang ating pamilya. Kayo mga kaurban, alin sa 5 ligaw ng gulay na ito ang paborito nyo? O baka naman may alam pa kayong ibang libreng ulam na hindi namin nabanggit? Ibahagi ang inyong mga kwento at recipe sa comment section sa ibaba at babasahin namin ito. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago naming upload. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.